tuloy-tuloy pa rin ang ating usapang sports dahil pag-uusapan natin ang shooting naman. Isang sumisikat na sport ito ngayon at ngayon makakasama natin ang isang team na nagbigay karangalan sa ating bansa sa isang tournament na pag-uusapan natin ngayong umaga. Kasama natin si Major Palmer Parungaw and Staff Sergeant Armando G. Mejia from the Philippine Army Shooting Team. At ipapakilala rin sa atin ni Major Palmer Parungaw ang buong team. Kasama natin sila ngayon. Good morning po, sir. Good morning. Baka po pwede natin pakilala ang ating mga Philippine Shooting Army team po. On our right is Sergeant Paquirosa. He's the head coach or the coach of the team. Ang ating mga sniper, assistant po si Captain Encarnacion and Sergeant Navarro. And sa members ng rifle team natin, Sergeant Edas, Sergeant Pining Pineda, we have Alan Lau, Sanoy Rizano, Allen Tindungan, and Bonnie Bonagua. Okay. Yan po ang ating mga galing na shooters, and of course sa left po ang champion, the champion shot, Sergeant Mejia. Ito po, sir, baka pwede pong ma-explain natin sa ating mga manonood, anong klaseng shooting po ba ang ginagawa ng Philippine Army Shooting Team? Kasi minsan meron po tayo mga nasa firing range na diretso lang po, meron yung mga practical. Kayo po, ano po bang mga klaseng training, anong klaseng shooting po ang ginagawa ninyo? Ito po ang tinatawag namin na advanced marksmanship training, at ginagawa po natin ito para masanay ating mga sundalo, at kami rin po ang nagsasanay ng ating mga kasundaluhan sa Philippine Army. We have the mission of training our fellow soldiers in the Philippine Army. Ang ating ito nga po ay araw-araw na pumuputok ang ating mga sundalo sa Marksmanship Training Center. Under po ito ng Training and Doctrines Command na nakabase po sa Kapas Tarlac. Ano po yung training na ginagawa ninyo? Parang gaano kahaba per day? Tsaka ano ba exactly yung kailangan nyo i-train para mag-prepare pa sa isang session? Ang ating pong sabihin ko na lang po yung distance na pinakamalayo na pinuputokan ng ating tropa. Okay. That is 300 meters po. And we have to train them to move fast because they have to run at least 100 meters sprint before they shoot. And so kasama po sa physical training natin, kasama din dyan po yung sa psychological training natin, and it boils down to discipline. Everything boils down to discipline. Ito, Carla, kasi nabanggit nga ni sir na kailangan mo pa mag-sprint. So, ibig sabihin nun, kasi ako, nakatry na ako bumaril din. Alam mo yung nakatayo ka lang na sobrang relax yung katawan mo. Ang hirap ng mga katama ng diretso. Pero isipin mo to, tumatakbo ka pa, hinihingal ka. So, talagang ibang klaseng training ang kailangan nila para makuha nila na yung pulso nila, kumbaga, pag bumabaril sila. Kumbaga nasa situation talaga Yes, yung shooting. Pero ano po ba yung tournament na kakagaling nyo pa lang? Nanggaling po kami sa Australian Army's Skills at Arms Meeting. Ito po ay competition among the brigades of the Australian Army. But then nag-imbita po sila ng international teams. So we participated there. We competed in the name of the Army and the AFP for the Philippines. Ito po, Sergeant Mejia, matanong ko naman po kayo. Kayo po, sabi nga po ni Sir, ay champion po kayo. And alam naman po natin sa shooting, iba't ibang klaseng events po ang nagaganap. Kayo po, ano pong event po ang, anong event po kayo kasapi? Ako po ay kasapi sa rifle event at saka pistol event. Ano po ba yung mga iba't ibang klaseng event? Kasi alam po natin na marami ibang klaseng baril, marami ibang klaseng ways of shooting as well. Ano po yung mga events na sinalihan po ng ating Philippine Army Shooting Team? Sumali po kami sa rifle event na mayroon doon na precision type, then mayroong endurance firing, kasali na rin po yung obstacle course. And then yung mga baril po na gamit nyo, ano iba't ibang kalibre po ito, no? Ano pong yung mga usually na events po na kasama yung mga kalibre ng baril? Sa rifle event po, gumagamit po kami ng 5.56mm na yung ating M16A2. And of course, very successful kayo sa competition na ito sa Australia. Ilang gold medals bang nakuha natin? Meron tayo nakuhang 5 individual golds and 4 team
that makes it 34 golds all in all, 36 silvers, and 13 bronze medals. Ito sir, para po maintindihan natin mga manonood na nakapakarami ng napanood natin. 34 golds, out of ilan po ba ang mga gold, ilan yung mga gold medals na pinamigay po? That is 50 to 60 golds na napapanalunan natin. Yes. But then majority of that binigay sa atin. Yeah, and we were chosen, or we competed among 17 countries. Yes. And nandun na rin yung mga malalakas na mga bansa. Anong mga countries po ba yung mga tinalo ng Pilipinas? Kumbaga. First, of course, the host country, the Australian Army, the USA. We have Japan, China, the ASEAN, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore, Canada, the United Kingdom, Scotland, Tonga, New Zealand. Napakalaking achievement talaga nito. Ang daming kasaling countries. Kasi mga elite, ito yung mga, kumbaga yung army na nila, yung napaka-elite na talagang ibang klaseng training din na ginagawa nila. Pero nagpakita lang ang Pilipinas na tayo pa rin ang pinakamagaling sa marksmanship. So, Pero, go ahead. Pero sir, ano ba yung next competition na lalabanan ninyo? We are preparing an Army's rifle meet, which will be held in Myanmar on October to November. sir, ito naman po, matanong ko po sa Philippine Army Shooting Team, paano po ba nakakasali ang mga sundalo natin dito? Is this something that they try out for, nag-a-apply po sila, o kayo mismo ang humahanap ng mga talentadong mga sundalo natin? Yeah, we observe people and we look for people na interesado and determined to join. Dahil medyo mahirap yung training. Although the skill na makukuha mo dito ay it will be an honor for you to become a shooter of the Philippine Army shooting team. So, ang training na ito ay all year round po. Kasi ilang tournaments po ba nangyayari every year? Nakaka-break ba kayo? Yeah, we have 2 to 3 competitions. We have the Australian Army Skills at Arms meeting, the A-Arm, which is the ASEAN armies, and sometimes Brunei invites us for what we call the BISAM. Yeah, and of course, pero ang ating sundaluhan na ang ating team ay nagpa-practice the whole year. Hindi kami humihinto at kasama na rin po doon yung paggawa ng mission namin na magturo mga ibang kasamahan. Ito, Carla, matanong naman natin syempre mga miyembro ng ating team. Anong klaseng training po ba at anong klaseng dedication ang inyong ginagawa para po nga maka-achieve ng ganito kadaming gold medals and maging ganito kagaling? Magandang umaga. Magandang umaga po. Tuloy ako po yung trainer ng team na to, coach. So yung preparation namin sa training, sa umaga, 5 in the morning, nagigising na po kami. Nagja-jogging for physical fitness. Then after that, breakfast. Then until 5 o'clock ng afternoon, yung training namin. So medyo mahirap. Kaya lang yung meron kami kasi kaming tinatawag na 5 days. Kaya kami naging successful dito. Una yung dedication, devotion, diligence, saka yung tinatawag na disiplina. Kasi kung wala yun, hindi siguro namin matinto. Pero sir, kung lalaban kayo sa tournament, yung mga months before, talagang dumodoble ba yung training efforts ninyo? Yes, of course. Talagang bugbugan. Yung iba nga halos sa hirap ng training, yung iba halos yung pumapayat na ng gusto, no? Yung ibigay na yung isip ng iba, yung hindi talaga preparado, hindi siya makakasama. Pero ito po para po maging part tayo ng team, meron po bang like average na kumbaga score na kailangan i-maintain para maging parte nga po ng Philippine Army Shooting Team? Yes, of course. Meron po kaming kinakandak na elimination for 4 times in a year. So, kung sino po yung makaabot ng score na yun, siya lang po yung susunod na mag-carry over doon sa next elimination. Okay, ganun pala. Matagal na po ba tayo sumasali sa international competitions tulad nito? Matagal na rin po ako. Dati po akong shooter from 1997. Naging coach po ako ngayon ng shooting team since 2004. Tapos itong mga baril po na ginagamit natin, syempre ibang klaseng baril po to, iba't ibang kalibre at iba-ibang events.
So, paano po nyo na-differentiate kung paano yung pagsasanay para sa baril na to, para sa baril na to, at sa event na to? Paano po, nagkakaiba po ba yung mga training na ginagawa ng mga miyembro? Or talagang, kumbaga, general training, or meron tayong specific training talagang ginagawa? Sa umpisa, lahat-lahat, tumadaan po ng yung tinatawag na basic, yung turo, yung fundamentals, kung paano paghawak ng baril, paano pumutok. Pero pagdating nung basic, kanya-kanya na po yung team. Merong maghawak sa pistol, merong sa rifle, machine gun, ganun. Okay, and I'm sure maraming mga aspiring shooters na gusto makakuha rin ng advice. So meron po ba kayong final lang na tips para sa mga aspiring na gusto rin mag-compete ng international shooting? Para po doon sa gusto makasali sa shooting team, unang-una, kailangan natin na maging physically fit. Of course, yung skill mo, dapat meron kang sa shooting. Kahit naman siguro nung una, hindi ka masyadong kitaan ng galing, pero yung disiplina mo nandoon, pwede ka makasali. Talagang perseverance, hard work, and discipline na importante para maging parte ka nga. And syempre, para representa mo yung Pilipinas, dahil ang giging pride nga ng Pilipinas pag nananalo tayo internationally. Oo nga. Pero sir, matanong naman po namin, ano ba yung pinaka-memorable experience mo sa paglalaban internationally? Ang hindi ko lang po makakalimutan ay napakalamig po doon. Doon po kami medyo nahirapang maganap ng klima at saka napakalakas po ng hangin. So mas mahirap talaga kasi ang lamig. Opo, kasi umalis po kami dito sa Pilipinas, napakainit po. Oo Tapos nga. pagdating doon is napakalamig. Kumbaga, nagsasanay sila sa init. Pagdating mo doon, giniginaw ka. Hirap din bumaril kung nanginginig ka sa lamig, no? Oo nga, of course. Ito naman sir, matanong ko kasi I'm sure marami po tayo manonood sa bahay ang interested rin po na sumali or bumaril din po. Ano po yung mga masasabi niyo para sa kanila po? Kung ito pong mga nanonood ay membro po ng Army, membro po ng Armed Forces, isa pong basic skill ito. At dapat po ay marunong kaming lahat. Magagaling po kaming lahat. Kaya kung gusto pong sumali sa mga competition at membro ka na ng Army o ng Armed Forces, ito po ay hindi mo na kailangang kumbinsihin ang sarili mo na ikaw ay marunong. Dapat ay marunong ka. Paano naman po sa mga kasamahan natin, mga civilians naman po na syempre gusto pong matuto under the best, which is the Philippine Shooting Army? The Army Shooting. Marami pong magagaling na civilian shooters. And kaya lang po yung sa atin sa Army o sa Armed Forces na shooting ay may kaibahan po sa kanila. Mas madiin po ang ating emphasis sa physical fitness. Sa kanila po wala po masyadong takbuhan. Yes. But still they are very good kasi they can practice. They have the money, they have the weapon. Ito nga sabi nga niyo po, ang tawag po dito ay advanced marksmanship po, no? Ang ginagawa po ninyo. Pero Sarge, nakanto niyo po kanina sa akin na pwede naman po, magkapa-competition po kayo sa mga civilians, nag-open po kayo ng inyong doors sa Tarlac para po pwedeng sumali ang mga civilians sa inyong pagbabaril at magpapanood ng pagsasanay ninyo. Opo, minsan po nagkakandak po kami ng mini competition doon po sa aming sa loob ng kampo. Then nag-i-invite po kami ng mga civilians para makipag-participate. Okay. Pero last lang po, meron po ba kayong message para sa ating mga viewers? First, yung ano po, ang ating pamunuan ng Philippine Army ay nagsuporta ng matinding pagsuporta sa amin sa pagpunta namin ngayon sa Australia. At sa alam ko sa mga susunod na panahon ay ganun din po. At ang aming mga commander, especially the Commanding General of the Army, General Cobales, and of course the Trio Commander sa General De Leon, ang kanilang suporta po sa amin before kami umalis at nandun na kami at pagdating namin ay napakahalaga po. At sana po ay matanaw po ng ating mga kasundaluhan na the very emphasis of this, yung pag-champion po ng ating team is of the marksmanship capability of every soldier. Okay. Sergeant, meron po ba kayong final message? Nagpapasalamat po kami sa lahat ng sumuporta sa amin. Saka nagpapasalamat din po ako sa
ating Panginoon dahil kung wala yung kanyang basbas ay hindi po namin makukuha ang tagumpay na ito. Okay, maraming salamat and congratulations rin po. Salamat din po. Once again, that was Major Palmer Parungaw and Staff Sergeant Armando Mejia and the rest of the Philippine Army shooting team. And syempre, nagpupugay po kami sa inyong galing at good luck po sa mga future endeavors ninyong papasukin.